Pinili, may hangganan ng lahat. Kahit na ang banal na pagtitiyaga ay may katapusang punto. At marahil ikaw ay nasa mismong sandali kung kailan nagpasya ang langit na makialam. Hindi ka tinawag upang magpakailanman pasanin ang mga bigat na hindi sa iyo o upang masanay sa mga tanikala na hindi dapat umiiral. Ang sakit na nararamdaman mo sa espiritu ay hindi kahinaan. Ito ay tanda na dumating na ang oras ng Diyos upang iun ang susi. Ilang beses ka na bang nagtiis sa paniniwalang sapat na ang katahimikan? Ngunit kung ano ang dating itinuturing na kahinaan, ngayon ay nagpapakita ng sarili nito bilang katandaan. Napagkamalan ng kaaway ang kanyang pasensya para sa pahintulot at naniniwala na maaari siyang manatili ng walang kahihinatnan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang apoy ng Diyos ay nagnininga sa loob mo na naghahanda ng kanyang autoridad. Ito ay hindi isang video tungkol sa paghihiganti, ngunit tungkol sa banal na autoridad sa pagkilos. Hindi ka tinawag ng langit na umatras, kundi bumangon bilang isang espiritual na mandirigma at wakasan ang naubos ng iyong lakas. Ang labanan na tila walang katapusang matatapos dahil ngayon alam mo na kung sino ka at higit pa riyan alam mo kung ano ang dala mo, hindi ka nagkataon na nandito. Ang mensaheng ito ay natagpuan ka dahil oras na upang magising sa ibang antas ng pag-unawa. Mayroong isang kautusan na inilalabas sa iyong buhay at kasama nito ang kalinawan, lakas at tadhana. Ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa pagkatalo. Sa halip nagsisimula pa lamang ito sa autoridad, kaya maghanda. Ang bawat salita na maririnig mo ay isang hula na susi upang buksan ang iyong mga mata at isara ang mga pintuan na ginamit ng kaaway laban sa iyo. At bago tayo sumisid sa misteryong ito, inaanyayahan kita. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga abiso at maglakad kasama namin sa paglalakbay na ito. Dahil kung ano ang ilalabas dito ay maaaring baguhin ang iyong buhay tulad ng dati. Isang sandali na ang katahimikan ng Diyos ay tumitigil sa paghihintay at nagiging isang pangungusap. Hindi kayo inilagay rito upang pasanin ang walang hanggang pasanin o upang magsilbing entablado para sa kaaway na magparada ng walang pagpipigil. Dumating na ang hangganan ng banal na pagtitiis at nangangahulugan iyon na ang langit ay bumangon upang ipagtanggol ka. Ang dating tila pag-abandona sa katunayan ay paghahanda para sa isang tiyak na pagkilos. Ngayon the time, hindi na ito tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa pagpapaalis ng kung ano ang hindi pag-aari. Naniniwala ang kaaway na mananatili ka sa siklo na ito ng walang katapusang pagpaparaya, na nalilito ang kabaitan sa kahinaan. Ngunit ang katotohanan ay kahit na ang pagpapatawad, kapag mali ang interpretasyon, ay maaaring maging mayabong na lupa para sa pang-aabuso. Pinahintulutan ka ng Diyos na magtiis hanggang sa makabuo ng kanyang autoridad. Yan ang tagsa ng aluhang ang gab-ingagab. Ihan kasakit nagiging sugnod para determinado nga pagkilos. Hindi na ito ang panahon para magsingil, kundi para magdedeklara. Ang hangganang ito ay hindi minarkahan ng pagsigaw, kundi ng espiritual na autoridad. Kapag nagpasya kang huwag sumuko sa anumang higit pang espasyo, ang di nakikitang mundo ay nanginginig. Alam ng kaaway kung kailan tapos na ang pasensya dahil nagbabago ang kapaligiran. Ang dating mapagpahintulot ngayon ay hindi na matitiis. Ang dating tiniis ngayon ay hindi na makayanan. Ito ang palatandaan na dumating na ang oras para sa pagpapaalis. Pardiyo sa tiyak na hiwa, pardiyo sa paghihiwalay na nagpapalaya. Nakikita mo, hindi lamang ninyo isinasara ang mga likas na pintuan, kundi nagtatayo kayo ng hindi mapaglabanan na espiritual na mga pader. Ang hangganan ng banal na pagtitiis ay tulad ng isang pader na itinayo ng Diyos mismo sa paligid ng hinirang. Wala nang iba pang pumasok, wala nang iba pang sumusulong nang walang pahintulot ng langit. Hindi lamang ito pagtatanggol, ito ay estratehikong proteksyon na nagposisyon sa iyo sa sentro ng banal na kalooban.
At kapag ang limitasyong iyon ay itinakda, ang lahat ng impyerno ay kailangang umatras. Ang pinili ay hindi isang walang pagtatanggol na biktima. Siya ang nagdadala ng isang kautusan na nagmumula sa itaas. Ang kaaway ay hindi pinalayas sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng autoridad na nagmumula sa ipinahayag na katotohanan. Hindi ka na nakahold, pinamamahalaan mo ang plano ng Diyos at sa bawat hakbang na gagawin mula ngayon. Mapagtanto ng kaaway na wala na siyang espasyo dahil ang limitasyon ay itinakda, pinili. Ang kaaway ay palaging nagtatrabaho sa anino ng pag-aalinlangan na naghahasik ng pagkalito upang mapahina ang kanyang paningin. Alam niya na kung baluktot niya ang iyong pangunawa, maaari kanyang bitagin sa walang katapusang pag-ikot ng pag-aalinlangan. Ang pagkalito ay palaging ang sandata ng pagpipilian dahil ito ay paralisado, kumonsumo ng enerhiya at ginagawang tila walang paraan para makalabas. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang espiritual na kalinawan ay babangon sa iyo tulad ng isang malakas na pag-aayuno laban sa lahat ng ilusyon. Ninakaw na ng pag-aalinlangan ang iyong pagtulog. Pinagdududahan mo na ang iyong kahalagahan at maging ang iyong pananampalataya. Ngunit ngayon, ang diskarte na ito ay nawalan ng lakas. Dahil kung ano ang dating isang labyrinth na walang paraan para makalabas, ngayon ay nagpapakita ng sarili nito bilang isang kurtina na napunit. Hindi ka na nawawala. Ang Espiritu ng Diyos ay nagliwanag sa mga lugar kung saan may mga anino lamang. At kapag dumating ang liwanag, ang pagkalito ay tumigil sa pagiging sandata at nagiging patunay ng kawalan ng pag-asa ng kaaway. Ang espiritual na kalinawan ay hindi nangangahulugang pagkakaroon ng lahat ng mga sagot ng sabay-sabay. Ngunit sapat na ang pagtingin upang hindi mahulog sa parehong mga bitag. Parang naglalakad sa gabi at biglang may sulo na nag-iilaw sa harap mo. Hindi mo kailangang makita ang dulo ng kalsada, ang susunod na hakbang lamang. Ito ang tagumpay, hindi na mamuhay sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga pag-aalinlangan, ngunit sa pamamagitan ng direksyon ng katotohanan. Ngayon, ang bawat pag-iisip na minsan ay magulo ay nagsisimulang maghanay. Ang isip na nabuhay sa digmaan ay tumatanggap ng kaayusan at ang puso ay nakakasumpong ng kapahingahan. Nawala na ng kontrol ang kaaway dahil hindi ka na niya kayang lituhin sa kanyang mga kasinungalingan. Ang pangunawa na inilabas ng Diyos ay tulad ng isang tabak na pumuputol sa bawat hamog at bigla ang tila higante ay lumitaw na napakaliit upang takutin at dito nagbabago ang lahat. Ang pagkalito na ginamit ng kaaway bilang sandata ay naging pag-aayuno laban sa kanya. Habang pinapakain niya ang iyong mga kawalang katiyakan, natutunan mong palakasin ang iyong sarili sa katahimikan at kalinawan. Ngilaya, nagbago na ang mga talahanaya. Hindi ikaw ang natitisod sa kadiliman. Siya ang tumatakbo sa kawalan ng pag-asa dahil hindi na niya maitago ang kanyang mga plano. Ang pinili ay hindi na biktima ng pag-aalinlangan, kundi isang tagapagdala ng liwanag na nagbubunyag ng bawat pagkakamali. Pinili, may panahon na iniwan mo ang maraming pintuan na bukas ng hindi mo namamalayan. Mga espiritual na portal na nagsilbing pag-access sa mga kakaibang enerhiya, nakakalaso ng mga tao at mga impluensya na sumipsip sa kanyang kapayapaan. Parabang ang kanyang kabaitan ay naging isang permanenteng paanyaya para sa sinuman na pumasok, gumawa ng bahay at mag-iwan ng dumi. Ngunit na tsentsa na pangkunwa ay nagising sa iyo at kung ano ang dating nakalantad ay ngayon ay protektado na ng langit. Ang pagsasara ng isang espiritual na portal ay hindi lamang pagsasabi ng sapat. Ito ay pagtataas ng isang hindi nakikitang hadlang na binabantayan ng banal na karunungan. Kapag nagpasya kang huwag nang manipulahin pa, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong sarili. Nag-utos ka ng pagtatapos sa iligal na pag-akses. Napagtanto ng kaaway na malayang gumagalaw na hindi na tumutugon ang pinto sa kanyang pagpindot. Ang dating isang paglabag ay ngayon ay naging isang pader.
Ang dating pasibo ay ngayon ay awtoridad. Ang pagsasara na ito ay hindi nangangahulugang paghihiwalay, ngunit proteksyon. Ang banal na espiritu ang nagiging filter at tanging yaong mga nakahanay sa liwanag ang dumadaan. Ang na mga tinig na dating nalilito ay wala ng kapangyarihan dahil ang portal ay nabuklod na ng katotohanan. Ngayon, ang bawat koneksyon ay nangangailangan ng banal na pahintulot. Walang pumapasok ng hindi nakikita, walang natitira ng hindi pinahihintulutan. Ang espiritual nga kapaligiran, nga hadto bukas, nga bukid naging sagrado nga teritoryo, at kapag nagsara ang portal na iyon, nagbabago ang lahat sa paligid nito. Ang mga taong nagpunta lamang para sumipsip ay nagsisimulang umalis. Mga sitwasyon na paulit-ulit na pag-ikot ng pagkasira at luha ay nabubulok. Ang huwad na espiritual ay hindi na nakakahanap ng espasyo dahil ang kapaligiran ay hindi na tumutugon sa presensya nito. Para bang ang langit mismo ang nagtayo ng isang lihim na password na tanging ang mga mula sa Diyos lamang ang makakakilala. Ang saradong espiritual na portal ay ang tanda na naunawaan mo ang iyong halaga. Nawalan ng teritoryo ang kaaway dahil ngayon ay hindi ka na nabubuhay ng mahina. Ang dating kahinaan ay naging lakas. Hindi ka na madaling target. Ikaw ang tagapag-alaga ng kung ano ang iyong dinadala. At sa pagsasara ng pintuan na iyon, binuksan niya ang daan patungo sa isang bagay na mas dakila. Ang paghahayag na ang kanyang buhay ay pag-aari ng Diyos at walang ibang autorisadong mamahala dito. Yung mga napili, yung dati mong pinatuyo ay ngayon ay naging gasolina. Ang kaaway ay palaging sinusubukan na gamitin ang sarili nitong enerhiya laban sa iyo, na lumilikha ng emosyonal, espiritual at kahit na pisikal na pagkapagod. Alam niya na kung maubos niya ang kanyang lakas, susuko ka sa paglalakad. Ngunit ang hindi niya alam ay binago ng Espiritu ng Diyos ang kanyang enerhiya upang hindi na ito ginugol sa mga walang silbi na labanan, kundi ginawang espiritual na tabak at kalasag. Ang enerhiya na dala mo ay hindi lamang sigla ng tao. Ito ay isang hindi nakikitang pagpapahid na nagbabago sa kapaligiran. Kapag pumasok ka sa isang lugar, nararamdaman ito ng kapaligiran. Kung saan ka dati ay sinipsip mo, ngayon ay nagtatag ka ng pangingibabaw. Ang lakas na ito ay hindi nagmumula sa pagsigaw o pagsisikap ng tao, kundi sa isang tahimik na awtoridad na nagmumula sa kanyang espiritu. Ang dating larangan ng digmaan ay naging plataporma ng tagumpay. Tandaan, dati, ang iyong enerhiya ay ginugol sa mga alalahanin, pagkabalisa, pag-uulit ng mga siklo. Ngayon, sinamunan ng may layunin. Ang bawat pag-iisip ay nagiging panalangin. Ang bawat katahimikan ay nagiging isang diskarte. Ang bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw tulad ng isang kautusan. Hindi na kayang magnakaw ng kaaway ang itinatago mo sa loob dahil ang iyong enerhiya ay inilaan na sa langit. Ang sandata na ito ay hindi nakakapinsala sa mga katawan, ngunit nagbubuwag ng mga hindi nakikitang istruktura. Ito ay ang enerhiya na destabilizes traps, na break chains na naglalantad ng mga nakatagong intensyon. Habang sinusubukan ng kaaway na panatilihin kang pagod, ginamit ng Diyos ang kanyang sariling panggigipit upang makabuo ng paglaban. Ngayon, ang dating kahinaan ay naging espiritual na kalamnan. Ang enerhiya nito ay hindi lamang pagtatanggol. Ito ay tumpak na opensiba laban sa kung ano ang nakatayo. Iyon ang dahilan kung bakit natatakot ang kalaban. Alam niya na hindi ka na naglalaro sa isang board. Dati ang lakas nito ay reaktibo, ngunit ngayon ay estratehiko na. Ang iyong enerhiya ay hindi na ginastos, ito ay dumami. Ang bawat paggalaw niya ay umalingaw-ngaw sa hindi nakikita tulad ng isang electric shock na nagpapalayas sa hindi pag-aari. Natuto ang pinili na gawing kapangyarihan ang pagkasira at pagkaluha at binago nito ang buong takbo ng labanan. Pinili, may panahon na ipinamahagi mo ang kapatawaran tulad ng isang taong nagtatapon ng mga binhi sa hangin. Kahit na nasaktan ka, kahit na ginamit ka, sinikap mong magpatawad ng walang hangganan.
Ngunit ang katotohanan ay ang pagpapatawad ay hindi sinadya na baliwalain. Ito ay sagrado at kapag inihatid ng walang pag-unawa, nagbubukas ito ng puwang para sa karagdagang pang-aabuso. Ngayon, nauunawaan mo ito. Ang pagpapatawad ay mahalaga pa rin, ngunit kailangan itong tratuhin bilang isang bihirang hiyas. Napagkamalan ng kaaway ang kanyang pagkahabag sa kawalang muwang. Marami ang naniniwala na ang kanyang kabutihan ay kahinaan, ngunit nakalimutan na ang pagpapatawad ay hindi kawalan ng katarungan. Ito ay isang malalim na espiritual na gawain na nagpapalaya sa iyo mula sa timbang, ngunit nagtatakda din ng mga limitasyon. Sa ngayon, alam mo na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pag-uulit ng pagkakamali. Ang tunay na pagpapatawad ay nagpuputol ng mga ugat, ngunit hindi nito pinapanatili ang mga pintuan na bukas para sa mga bagong pag-atake. Binago ng pahayag na ito ang kanyang paraan ng paglalakad. Hindi ka na sa lugar ng isa na nag-aalok ng kapatawaran ng walang pamantayan, ngunit sa lugar ng isa na nagpapanatili ng kaloob na ito bilang isang bagay na banal. Ang pagpapatawad ay patuloy na ibinibigay, ngunit ngayon ay may kamalayan, malinaw, may autoridad. Ito ay tumigil sa pagiging isang paglabag at nagiging isang kalasag. Hindi ito humina, ito ay nagpapalakas. Hindi siya nagbubunyag, pinoprotektahan niya. At kapag nagpasya kang ituring ang pagpapatawad bilang sagrado, may isang makapangyarihang bagay na nangyayari. Ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ay nagsisimulang maghari sa loob mo. Hindi ka na napapagod sa pagsisikap na itama ang hindi kayang itama ng mga kamay ng tao. Sumuko ka sa Diyos, sumuko ka sa Diyos at magpatuloy. Ang bigat na dating paralisado ngayon ay nagiging magaan na nagbubukas ng landas. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot, ito ay kalayaan. Hindi ito pagpaparaya sa kasamaan, ito ay paghihiwalay mula rito. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kahalagahan ng gawaing ito, nauunawaan mo na sa tuwing nagpapatawad ka, hindi mo lamang pinapagaling ang iyong sarili, ipinag-uutos mo ang pagtatapos ng mga siklo ng sakit. Ang mahalagang kalakal na ito ay hindi maaaring itapon kahit saan. Ito ay pag-aari ng altar ng Diyos at doon lamang nito matatagpuan ang tunay na layunin nito. Pinili, hindi lamang kayo tinawag upang basagin ang mga nakikitang tanikala, kundi upang sirain ang mga di nakikitang siklo na humahawak sa inyong buhay. May mga pattern na paulit-ulit na parang isang pangungusap, pamilyar na sakit, paulit-ulit na pagkatalo, labanan na tila hindi natapos. Ngunit ngayon, ang langit ay nagdeklara ng pagtatapos ng pag-uulit. Hindi ito tungkol sa pagputol ng sanga, kundi sa pagbubunot ng ugat na nagpakain sa espiritual na bilangguan. Noon pa man ay naniniwala ang kaaway na kung mapapanatili kanyang nakulong sa mga siklo na ito, ang iyong lakas ay mawawalan ng lakas at ang iyong pananampalataya ay magiging pagod. Ngunit ang katotohanan ay ang bawat pag-uulit na naranasan mo ay nagsilbing mapa para sa iyong paglaya. Ngayon, hindi mo lamang sinisira ang mga tanikala, sinusunog mo ang orihinal na mga plano na nagpapanatili sa bilangguan na ito. Ang banal na apoy ay hindi nag-iiwan ng anumang natitira na maaring muling itayo. Ang prosesong ito ay hindi madali dahil ito ay nagsasangkot ng pagharap sa mga alaala, pattern at kahit na mga paniniwala na tila normal. Ngunit kailangan ito dahil ang mga pumuputol lamang ng mga kadena ay maaaring arestuhin muli. Sino mang sumisira sa plano ng kaaway, gayon pa man ay hindi na muling hinostage. Dinadala ka sa isang punto kung saan wala ng pagbabalik, kung saan ang mga lumang kadena ay hindi na makakahanap ng lugar na matitirahan. At kapag nasira ang mga siklo, hindi lamang ang iyong buhay ang nagbabago, kundi ang iyong buong kapaligiran. Ang mga taong palaging inaasahan ang parehong resulta ay nagsisimula ng magulat. Ang mga sitwasyon na minsan ay tila mahuhulaan ay napupunta sa usok.
Nawalan ng kakayahan ng kaaway na mahulaan ang kanyang mga hakbang dahil ang lumang daan ay natupok ng apoy. Ngayon, ang bawat kilos mo ay bago sa espiritual na mundo. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng paglabag at pagsira. Ang paglabas ay pag-alis sa selda, ang pagwasak ay ang pagsira sa buong bilangguan. Hindi ka lamang naglalakad ng malaya, ipinag-uutos mo na walang ibang maaaring makulong sa parehong paraan. Hindi na bumabalik ang siklo dahil nasunog na ito sa ugat. Ang pinili ay hindi lamang humihinga ng kalayaan, pinasimulan niya ang isang bagong angkan ng tagumpay. Pinili dumating na ang oras na bumabagsak ang mga balat kayo, ang mga taong gumamit ng balabal ng espiritual upang manipulahin at linlangin ay hindi na maaaring itago ang katotohanan. Ang pangunawa na inilabas ng Diyos sa iyo ay tulad ng isang sulo na sinindihan sa kalagitnaan ng gabi. Inihahayag nito ang mga intensyon, ipinapakita ang likod ng entablado, inilalantad ang mga nagsalita sa pangalan ng langit, ngunit lumakad sa kadiliman. Ang dating tila hindi mahawakan ay hubad na ngayon sa harap ng ilaw. Sa loob ng mahabang panahon, sinamantala ng kaaway ang kawalang muwang upang magtanim ng mga huwad na propeta. Huwad na kaibigan at maging ng mga huwad na palatandaan. Dila espiritual, ngunit ito ay manipulasyon. Parang totoo pero may dalang nakatagong lason. Ang pag-unawa ay ang susi na ibinigay sa iyo upang hindi nalinlangin ang iyong sarili. Ito ay parabang ang kanyang pangitain ay nabura ng malinis. At ngayon kahit na ang pinakamagandang pagbabalat kayo ay hindi maaaring labanan ang ningning ng katotohanan. Ang pagkakalantad na ito ay nagdudulot ng takot sa kampo ng kaaway. Sapagkat ang mga kumakain ng kasinungalingan ay nakasalalay sa kanilang pagkabulag. Ngayon, ang bawat maling hakbang, bawat baluktot na salita, bawat nakatagong intensyon ay nahahayag. Ang dating automatikong tinanggap ay tinitimbang na ngayon sa timbangan ng karunungan. At kapag bumagsak ang maskara, ang kapangyarihan ng pagmamanipula ay nahuhulog din dito. Ngunit unawain, ang paghahayag na ito ay hindi dumating upang magdulot ng takot, kundi upang magdala ng kalayaan. Ang huwad na espiritual ay nawawalan ng lakas kapag ito ay nakalantad dahil ang pangunahing sandata nito ay ilusyon. Sa pamamagitan ng pagtingin sa katotohanan, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong sarili, kundi pinalaya mo rin ang iba na nakulong sa parehong panlilinlang. Ang kalinawan nito ay nagiging isang tanglaw na nagpapatatag sa buong mga istruktura. Ang pinili ay hindi natatakot sa pagkakalantad dahil alam niya na ang kanyang pagkakakilanlan ay itinatago sa Diyos. Ang kaaway ay natatakot sapagkat ang kanyang mga plano ay hindi lumalaban sa liwanag. Sa bawat huwad na espiritual na unmasked, napagtanto mo na ang oras para sa pagmamanipula ay tapos na. Nagbago na ang larangan ng digmaan. Ngayon, ang ginamit sa panlilinlang ay nagiging ebidensya laban sa mga manipulador. Ang katotohanan ay hindi lamang lumilitaw, ito ay nagiging isang pangungusap. Maaring hindi mo ito napagtanto, ngunit sa loob ng mahabang panahon ay ang kanyang presensya ang nagpapanatili ng mga istruktura sa paligid niya. Para bang isang dinakikitang link ang nag-uugnay sa iyo sa mga tao, lugar at sitwasyon, at kahit na walang pagkilala, ang iyong espiritual na lakas ay nagpapanatili ng lahat ng bagay na nakatayo. Sinamantala ito ng kaaway sa paniniwalang maaari itong sumipsip ng walang hanggan mula sa enerhiya nito. Ngunit dumating na ang panahon na ang link na ito ay nasira, at kung ano ang napanatili lamang sa pamamagitan ng paglaban nito ay nagsisimulang gumuho. Ang bono na ito ay hindi lamang emosyonal, ito ay espiritual. Nagdaos ka ng mga labanan na hindi sa iyo, sinuportahan mo ang mga timbang na hindi kabilang sa iyong misyon. Marami ang hindi nakakakita, pero ikaw ang tahimik na haligi na pumigil sa pagkahulog. Ngunit hindi ka tinawag ng langit upang maging alipin ng mga sistema, kundi upang maging malaya sa layunin.
At kapag lumipat ka na, lahat ng bagay na nakasalalay sa iyo ay nagpapakita ng iyong kahinaan. Ang pag-alis ng pinili ay nagpapakita kung gaano kalaki ang pagtitiwala ng iba sa isang bagay na hindi matibay. Ang tila matatag ay itinaas ng isang di nakikitang puwersa na hindi nakikilala. Ngayon, kapag ang link na iyon ay nabubulok, ang mga kastilyo ng buhangin ay bumagsak, ang mga huwad na pundasyon ay nasira, at ang katotohanan ay lumabas. Walang nakatayo sa iyong sariling merito, ngunit dahil naroon ka, ito ang dahilan kung bakit natatakot ang kaaway. Dahil napagtanto niya na tapos na ang kanyang adiksyon, ang dating pinakain ng iyong katahimikan at lakas ngayon ay kailangang tumayo ng mag-isa at hindi na ito magagawa. Ang pag-alis ng iyong enerhiya ay tulad ng pag-alis ng gitnang haligi ng isang gusali. Lahat ng bagay sa paligid nito ay gumuhon ng walang babala. Ngunit huwag itong ituring na isang pagkawala. Isaalang-alang ito bilang pagpapalaya. Ang hindi nakikitang link ay nasira upang hindi mo nadalhin ang hindi mo na pag-aari ng iyong lakad. Sa pamamagitan ng pag-alis, hindi mo lamang pinalaya ang iyong sarili, ngunit inihayag mo ang katotohanan. Ang tila walang hanggan ay nagpapakita ng kanyang kahinaan at natuklasan ng hinirang na ang kanyang lakas ay hindi upang mapanatili ang hindi totoo, kundi upang pasinayaan ang isang bagay na bago, matatag at hindi natitinag. Pinili. Tapos na ang oras ng reaksyon. Gumugol ka ng maraming taon sa pagtugon sa mga pag-atake. Sinusubukang ipagtanggol ang iyong sarili sa bawat suntok. Ngunit ngayon, dinala ka ng Diyos sa ibang antas. Hindi na ito tungkol sa reaksyon. Ito ay tungkol sa pagkilos ng eksakto. Ang bawat kilos niya ay kinakalkula, ginagabayan ng espiritu at hindi nag-aaksaya ng enerhiya. Ang estratehikong pagpapatupad ay patunay na hindi ka na nabubuhay sa improvisasyon, kundi sa katuparan ng isang banal na plano. Lagi mong inaasahan na mag-react ka ng emosyonal nang walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang espiritual na katanda ay nabubuo sa katahimikan at apoy. Ngayon, ang bawat hakbang mo ay parang isang araw na inilunsad sa tamang target. Walang ingay, walang tanawin, matatag na desisyon lamang na yumanig sa mga di nakikitang istruktura. Hindi ka na nakikipaglaban ng walang kabuluhan, sinakop mo ang teritoryo. Ang pagpatay na ito ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng lakas ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritual na katalinuhan. Ang langit ay nagdisenyo ng mga estratehiya na nag-aalis ng armas sa kaaway nang hindi mo kailangang pagod ang iyong sarili. Habang sinusubukan niyang mahulaan ang kanyang mga hakbang, isinulat na ng Diyos ang tagumpay ng maaga. Ang duwiyong pagsunod sa plano ay ang pinakamakapangyarihang sandata dahil sinisira nito ang bawat pakana na itinakda laban sa iyo at maunawaan. Ang estratehikong pagpapatupad ay hindi lamang personal na tagumpay, ito rin ay kolektibong pagpapalaya. Ang kanilang mga desisyon ay nagiging bukas na pintuan para sa iba. Ang kanilang mga utos ay umaalingaw-ngaw tulad ng mga binhi na namumunga sa tamang panahon. Hindi lamang ito tungkol sa iyong panalo, ngunit tungkol sa pagpasok sa isang katotohanan na nakakaapekto sa lahat ng tao sa paligid mo. Ang bawat kilusan ay higit pa sa pagkilos. Ito ay isang propetikong kautusan. Natutunan ng hinirang na ang digmaan ay hindi napanalunan sa pamamagitan ng pinakadakilang sigaw, ngunit sa pamamagitan ng katumpakan ng bawat kilos. Alam ng kaaway na nawalan siya ng kalamangan dahil hindi na niya mahuhulaan ang kanyang mga paggalaw. Ngayon, hindi mo ito hinahabol. Ikaw ang nagdidikta ng bilis. Ang estratehikong pagpapatupad ay ang tatak na ginawang sandata ng Diyos, ang kanyang mga sugat at ang kanyang katahimikan sa larangan ng digmaan. Pinili, kung ano ang ipinadala upang sirain ka ay naging iyong lugar ng pagsasanay. Ang bawat sakit, bawat pagkawala, bawat gabi ng paghihirap ay naging isang apoy na hindi natupok ka kundi nagpalakas sa iyo. Ang apoy ay hindi parusa, ito ay paaralan.
Doon mo natutunan ang pag-unawa, paglaban at pagbangon na may autoridad na hindi mabibili o makopya. Ang dapat sana ay katapusan ay naging simula ng isang bagong pagkakakilanlan. Naniniwala ang kaaway na sa pamamagitan ng paghagis sa iyo sa apoy, siya ang magpapasya sa iyong pagkatalo. Ngunit hindi niya naunawaan na ang apoy ng langit ay hindi lamang nagniningas upang sirain, ito ay nagpapadalisay. Tulad ng ginto ay sinusubukan ikaw ay nahuwad. Bawat luha ay naging bahagi ng kanyang pektoral. Bawat peklat ay naging tanda ng tagumpay. Ang tila kahinaan ay tanda na ngayon ng hindi masisira na paglaban. Ang pagsasanay na ito ay hindi nawalan ng kabuluhan. Lumikha siya ng espiritual na katalinuhan na hindi natutunan sa mga aklat kundi sa mga digmaan. Alam mo ang mga patibong dahil nalagpasan mo na ang mga ito. Nakikilala mo ang mga disguises dahil naharap mo na ang mga ito. Ang kanyang autoridad ay hindi nagmumula sa mga talumpati kundi sa pagligtas sa mga bagay na hindi matiis ng iba. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang tinig ay nagdadala ng bigat. Ito ay ipinanganak mula sa apoy. Huwag mong isipin na ang apoy na ito ay nagdurusa lamang. Ito rin ang platform kung saan natuklasan mo ang mga nakatagong regalo, mga kalakasan na hindi mo malalaman na mayroon ka. Ang pagsasanay ay hindi lamang humubog sa iyo, ngunit muling nakaposisyon sa iyo. Hindi ka nakatulad ng pagpasok mo sa proseso. Lumabas ka sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang markang ito ay hindi mapag-aalinlanganan sapagkat ito ay nakasulat sa hurno. Ngayon, sa tuwing tinitingnan ka ng kaaway, hindi na niya nakikita ang kahinaan ng nakaraan. Nakita niya ang isang tao na naglalakad sa apoy at lumabas ng isang piraso. Ang pagsasanay ng apoy ay hindi nag-iwan sa iyo ng sira. Iniwan ka nitong hindi makakamit. Ang pinili ay hindi lamang nakaligtas. Ito ay binago sa isang buhay na patotoo na ang apoy ng Diyos ay hindi sumisira. Ito ay bumubuo ng mga mandirigma. Pinili, may panahon na nagdarasal ka para sa kapayapaan na tila humihingi ng pabor. Para bang ang katahimikan ay palaging isang bagay na malayo, nakakondisyon sa mga pangyayari o pag-uugali ng iba. Ngunit ngayon, binigyan ka ng langit ng isang kapahayagan. Ang kapayapaan ay hindi na isang kahilingan, ito ay isang kautusan. Hindi ito nakasalalay sa kung ano ang nangyayari sa labas dahil ito ay itinatag sa loob. Hindi mo ito hinihingi, dinadala mo ito. Ang kaaway ay palaging sinusubukan na nakawin ang iyong katahimikan dahil alam mo na ang isang nalilito na isip ay isang madaling larangan ng pagmamanipula. Nag-udyok siya ng mga sitwasyon, nagtaas ng mga tinig, lumikha ng mga sitwasyon upang pukawin ang kanyang puso. Ngunit ngayon, ang bawat pagtatangka ay nagiging walang silbi sapagkat ang kapayapaan na nananahan sa iyo ay autoridad, hindi pakiramdam. Hindi ito dumarating at umaalis. Ito ay nananatiling makalangit na kaayusan. Ang kapayapaan na ito ay parang isang hindi nakikitang pader. Maaaring nasa kalagitnaan ka ng digmaan, ngunit hindi ka nawawala ng balanse. Naririnig niya ang mga banta, ngunit hindi siya nawawalan ng pansin. Ang katahimikan na ito ay hindi nangangahulugang kawalan ng mga problema. Nangangahulugan ito ng espiritual na pagkadalubhasa sa mga ito. Ang dating yumanig sa iyo ngayon ay nagiging malayong ingay dahil ang kapaligiran sa paligid mo ay muling tinukoy sa pamamagitan ng kautusan. At kapag dinadala mo ang kapayapaan na iyon bilang isang kautusan, kahit na ang kapaligiran ay nagbabago. Alam ng mga tao na hindi ka na nila kayang i-destabilize. Ang mga sitwasyong dati ay nagpapanatili sa iyo ng gising sa gabi. Ngayon ay wala ng kapangyarihan. Ang kaaway, nabigo, nauunawaan na nawala niya ang isa sa kanyang pinakadakilang sandata, ang kakayahang gambalain ka. Dahil ang ipinag-utos na kapayapaan ay nakabaluti na teritoryo, walang butas para sa mga pagsalakay. Ang kapayapaan na iyong dinadala ay hindi mahina, ito ay matatag. Ito ay hindi mapag-uusapan. Ito ay hindi mapag-uusapan.
Hindi ito isang bagay na hinihiling mo, ito ay isang bagay na ipinapataw mo sa espiritual na mundo. Hindi lamang ang kautusang ito ang nagpoprotekta sa iyo, kundi nagbubukas din ito ng daan para sa iba na makahanap ng kapahingahan. Ang hinirang ay hindi na nabubuhay sa pag-asa ng kapayapaan, siya ay lumalakad sa pamamagitan ng pagpapasya nito saan man siya magpunta. Sa loob ng mahabang panahon, ikaw ay itinuturing na isang eksperimento. Para bang sinubukan ng kaaway ang iyong mga limitasyon, naglulunsad ng mga pagsubok ng sunod-sunod para lamang masukat kung gaano kalayo ang iyong makakatayo. Ngunit ang hindi niya alam ay ang bawat pagsubok ay naitala sa looban ng langit. Tapos na ang panahon ng pagsubok at ngayon ay nagsisimula na ang panahon ng paglilitis. Ang dating tila kawalang katarungan ngayon ay nagiging nakikitang hustisya. Ang mga labanang ito ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ang bawat sakit na iyong tiniis ay naging ebidensya, bawat luha ay naging saksi. Hindi tahimik ang langit dahil nakalimutan ka nito, kundi dahil nag-iipon ito ng ebidensya para sa huling hatol. Ngayon, ang sumalakay sa inyo ay hindi sa harap ng isang pagod na hinirang, kundi sa harap ng isang buhay na hukom na nagdadala ng banal na kahihinatnan. Ang bagong panahon na ito ay hindi na tungkol sa pagtitiis, ito ay tungkol sa pagsasabatas. Ang pinili ay tumigil sa pagiging object ng pagsubok at nagiging instrumento ng paghatol. Ang pasensya na tila pagiging pasibo ay nagpapakita ng sarili bilang paghahanda. Sa bawat kawalang katarungan na tiniis, naipon mo ang autoridad. Sa bawat pag-atake na iyong natalo, nakakuha ka ng spiritual na pagiging lehitimo. Sa araw na ito, ang iyong buhay ay isang hatol laban sa mga nag-alsa laban sa iyo at hindi ito nangyayari ng lihim. Ang kaaway na akala niya ay makatakas na siya ngayon ay nakikita na ang mga kahihinatnan na nagpapakita ng kanilang sarili. Ang mga sitwasyon na dati ay umunlad sa kapinsalaan ng kanilang sakit ay nagsisimulang gumuho. Ang mga tinig na pinagtatawanan sa katahimikan ay pinatahimik ng bigat ng katotohanan. Ang banal na kahihinatnan ay hindi paghihiganti ng tao. Ito ay katuwiran mula sa langit sa pagkilos. Hindi naginapig ang pinili para sa mga pagsubok. Ito ay isang buhay na kautusan, ang resulta ng katapatan ng Diyos. Ang dating patunay lamang ngayon ay nagiging isang paghuhusga. At sa tuwing susubukan ng kaaway na bumangon, hindi lamang siya nakakakita ng paglaban, kundi isang pangungusap na nilagdaan na sa di nakikita. Dumating na ang panahon at walang makakapigil dito. Sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang ilaw ay ginagamit ng iba. Ang mga tao ay lumapit sa iyo hindi upang pahalagahan kung sino ka, ngunit upang sumipsip ng ningning na dala mo. Para kang sulo na naiilawan sa kadiliman, ngunit itinuturing na isang disposable utility. Naniniwala ang kaaway na maaari niyang samantalahin ang ningning na ito ng walang hanggan. Ngunit nakalimutan niya na ang liwanag na nagmumula sa Diyos ay hindi lamang upang magliwanag, ito ay upang ubusin din ang dating kalinawan lamang ay naging apoy ng ngayon. At ang apoy na ito ay hindi na ginalugad, ito ay pinalaya. Hindi lamang ito nagpapainit, naglilinis ito. Hindi lamang niya ipinapakita ang daan, inilalantad niya kung ano ang nakatago. Ang kaaway na dating nagtatago sa lilim ng iyong kabutihan ngayon ay hindi na nakakatagpo ng lugar, sapagkat ang apoy na iyong dinadala ay hindi nagpapahintulot sa kasinungalingan. Ang paglipat na ito mula sa liwanag patungo sa apoy ay tanda ng espiritual na pagkahinog. Dati tahimik kang naglilingkod sa paniniwalang tungkulin mo lang ang magliwanag. Ngayon alam mo na ang liwanag ay may kapangyarihan din ng paghatol. Ang pinagsamantalahan bilang isang malayang mapagkukunan ay nagiging isang autoridad na naghihiwalay sa kung ano ang dalisay mula sa kung ano ang marumi, kung ano ang totoo mula sa kung ano ang mali. At kapag ang apoy na iyon ay nagpapakita, walang paraan upang balewalain ito. Ang mga taong dati ay nagpapakain sa ibabaw ng ningning nito ngayon ay hindi na makatiis sa tindi.
Kung ano ang ginamit ng maginhawa ay nagiging hindi makayanan para sa mga taong hindi nakahanay sa katotohanan. Ang iyong presensya ay nagsisimulang mag-abala, hindi dahil nagbago ka, kundi dahil inihayag ito ng apoy. Ang pinili ay hindi na isang manipuladong sulo at naging hindi mapigilan na apoy. Hindi na ito pinagsasamantalahan, ito ay iginagalang. Hindi na ito ginagamit, kinatatakutan na. Ang apoy na kumakain ay hindi maaaring patayin sapagkat ito ay nagmumula sa Diyos mismo. At kung saan ito nag-iilaw, walang mali ang nananatiling nakatayo. Natutunan mo na hindi lahat ng sagot ay kailangang sabihin. Ang kanyang katahimikan na binigyang kahulugan ng marami bilang kahinaan ay talagang matalim. Habang sila ay nanunood ka. Habang sinusubukan nilang pukawin ka, lumakas ka. Sa katunayan diyan nila, pagiging pasibo ay paghahanda. Ngayon ang katahimikan na ito ay hindi na lamang ang kawalan ng mga salita. Ito ay isang hindi nakikitang tabak na pinuputol ng may katumpakan sa operasyon. Ang kaaway ay palaging sinusubukan na makakuha ng mga impulsive na reaksyon mula sa iyo dahil alam nila na ang iyong tinig ay may bigat. Ngunit sa pamamagitan ng pagpili na manahimik, hindi mo kinansela ang iyong sarili, armado mo ang iyong sarili. Ang bawat katahimikan ay tila isang bantay na suntok, naghihintay ng tamang sandali. At kapag humihip ang Espiritu ng Diyos, ang tabak iyon ay inilalabas, hindi sa mga sigaw, kundi sa matibay na kautusan na sumisira sa buong harapan. Ang katahimikan na ginawang tabak ay hindi nakakasakit sa inosente, kundi nagbubuwag ng huwad. Hindi niya nililipol ang mga naghahanap ng katotohanan, kundi inilalantad ang mga nabubuhay ayon sa anyo. Ito ay tulad ng isang patalim na naghihiwalay sa mga intensyon, na nagbubunyag kung sino ang sa Diyos at kung sino ang nagpapanggap lamang. Ito ang lakas na ipinanganak ng kalmado, hindi upang gumastos ng enerhiya sa mga walang laman na talakayan, ngunit upang maglabas ng mga tumpak na salita na nagtatapos sa mga labanan. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang panlabas, ito rin ay panloob. Ang katahimikan na natutunan mong linangin ay naging nakapagpapagaling sa iyong isipan, pahinga para sa iyong puso. Hindi na kayang manipulahin ng kaaway ang kanyang damdamin dahil ang katahimikan ay nagprotekta sa kanyang loob. Sinusubukan niyang magudyok, ngunit wala siyang natagpuan. Sinusubukan itong mag-apoy, ngunit wala siyang nakitang gasolina. An iya espada na tindog nga marigbantay, naghuhulat hansuguhan Diyos. Sa tuwing magsasalita ka, gumagalaw ang kapaligiran. Dahil hindi ito mga salitang itinapon sa hangin, kundi mga kautusan na hinubog ng katahimikan na sinasanay. Natuklasan ng pinili na hindi niya kailangan ng maraming ingay para manalo. Ang isang sentensya na may espiritual na autoridad ay may kakayahang alisin ng mga hukbo. Ang kanyang katahimikan ay naging isang tabak at walang sino man ang makakalaban sa kanyang hiwa. Pinili, dumating na ang panahon kung kailan nakahanay ang lahat ng mga piraso. Ang tila nakalilito ngayon ay may katuturan. Naalala mo kung sino ka, naalala mo kung saan ka nanggaling at nauunawaan mo kung saan ka dinadala. Ang paghahayag na ito ay hindi lamang impormasyon, ito ay pagpapanumbalik ng pagkakakilanlan. Ang dating pag-aalinlangan ay tiyak na ngayon. Ikaw ay minarkahan ng Diyos na mamuhay sa espiritual na autoridad at walang makakapagpabago sa kautusang iyon. Ang pangwakas na paghahayag ay tulad ng isang susi na nagbubukas ng mga pintuan at nagsasara ng mga bilangguan. Napagtanto mo na hindi mo na kailangang patunayan pa ang anumang bagay kaninuman, sapagkat ang iyong pagsang-ayon ay nagmumula sa langit. Ang sinubukan ng kaaway na burahin sa pamamagitan ng mga kasinungalingan ay muling isinulat ng Diyos sa walang hanggang katotohanan. Ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa pagkatalo kundi sa pagtaas. Hindi ka lamang isang nakaligtas, ikaw ay isang buhay na patotoo ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang kamalayan na ito ay nagbabago ng lahat. Ang takot ay nawawala ng espasyo dahil nauunawaan mo na ito ay nakaimbak na.
Nawawala ang kawalan ng katiyakan dahil ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi nakasalalay sa palakpakan ng tao. Ang pangwakas na paghahayag ay naglalagay sa iyo sa isang lugar kung saan ang mga pag-atake ay hindi umaabot dahil ang kanilang ugat ay hindi sa mga pangyayari, kundi sa mga walang hanggang pangako. Ngayon, ang bawat hakbang na ginagawa mo ay may awtoridad. Hindi ka na kumikilos bilang isang nawawala, kundi bilang isang embahador mula sa langit. Kinikilala ng mundo ng mga espiritu ang pagbabagong ito. Bumukas ang mga pintuan, bumagsak ang mga tanikala, gumuho ang mga pader. Ang paglaban ay nagiging patotoo. Ang pangwakas na paghahayag ay ang tatak na hindi ka na mahina, ngunit hindi ka na makakamit kay Kristo. At kapag ang paghahayag na iyon ay nagpapakita, hindi lamang ikaw ang nagbago, kundi ang lahat ng bagay sa paligid mo. Ang kanyang presensya ay nagsisimulang magdala ng isang kapaligiran ng pagbabago. Ang kanyang tingin ay nagpapakita ng kalinawan. Ang kanyang tinig ay nagdudulot ng pagpapalaya. Ang pinili na dating lumakad ng tahimik ngayon ay naninindigan bilang isang propetikong tinig, isang buhay na awtoridad, isang banal na kautusan. Ang pangwakas na paghahayag ay hindi lamang nagpapakita sa iyo kung sino ka. Inilalagay ka nito sa lugar na dapat mong laging naroroon. Pinili, lahat ng naihayag hanggang ngayon ay hindi lamang kaalaman, ito ay pagpupulong. Hindi ka tumawid sa mga limitasyon, sinira ang mga siklo at humarap sa apoy para lang marinig ang magagandang salita. Ang bawat punto na dinala ng langit ay isang panawagan sa pagkilos. Panahon na para tumingin sa loob at magtanong, ano pa ang pinapayagan ko pa ring magnakaw ng aking awtoridad? Anong mga pintuan ang kailangan ko pa ring isara? Anong katahimikan ang dapat ko pa ring gawing espada? Hindi na pwedeng mag-ikot ang buhay mo. Tapos na ang panahon ng pagsusulit, dumating na ang oras ng kahihinatnan. Hindi ito tungkol sa paghihintay para sa kaaway na umatras. Ito ay tungkol sa pagsakop sa teritoryo na na-decree bilang sa iyo. Hindi ka lamang nakikinig sa isang mensahe, nakakakuha ka ng isang propetikong paalala kung sino ka at ang kapangyarihang dala mo. At tinatanong ko kayo, hanggang kailan ninyo tatanggapin ang mas kaunti sa mga bagay na inilabas na ng Diyos sa inyo? Hanggang kailan ito titiisin ang nahusgahan na? Ito ang panahon upang manindigan, lumakad ng malinaw, upang magtakda ng kapayapaan at ipamuhay ang pangwakas na paghahayag na ginagawang hindi ito makakamit. Hindi lamang ito tungkol sa paglaban, ito ay tungkol sa paghahari sa awtoridad. Huwag hayaang mamatay sa iyo ang salitang iyon. Ibahagi ito, ipamuhay ito, ipahayag ito. Naway ang bawat pagpipilian mo mula ngayon ay maging madiskarte. Naway ang bawat hakbang ay nakabatay sa layunin. Lumipat na ang kalangitan at ngayon ikaw na ang kailangang tumugon. Ang awtoridad ay hindi isang malayong pangako. Ito ay isang kasalukuyang katotohanan. At kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, inaanyayahan kita. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga abiso at sumama sa amin sa paglalakbay na ito. Dito ang bawat salita ay isang susi, ang bawat video ay isang kautusan, at ang bawat tagpo ay isang paghahanda para sa susunod na antas. Ang pinili ay hindi lumalakad ng mag-isa, lumalakad siya kasama ng langit at kasama ng mga nagising din sa kanilang tunay na pagkatao.